Pagkarating ni Magnus sa bahay, ay naligo muna siya bago nagpahinga. Pasado 4:00 ng hapon na noon nang siya ay muling bumaba. Nakita niyang naroon si Oliver, naglalakad-lakad sa may halamanan sa tapat ng mansyon. "Oliver, tara, kape tayo." Napalingon naman sa kanya ang binata. "Uy, ikaw pala Magnus. Akala ko wala ka pa dyan eh. Dahil lang sabi ni Aling Maming, nagpunta ka raw kanina sa asyenda." "Ah, oo. Dinalaw ko muna ang mga tauhan ko roon. Namiss ko na rin silang makasalamuha eh. Kaya nagpunta ako at nagpakain na rin ng tanghalian para makita ko silang lahat." "Kumusta naman ang takbo ng asyenda mo?" "Ayos naman. Tsaka wala akong kailangan alalahanin doon. Lahat ng namamahala ay mga pinagkakatiwalaan ko. Kasama na roon si Mang Ambo at si Mang Rudy na asawa ni Aling Maming. Kaya kahit matagal pa akong nawawala, puro improvement ang nadadatnan ko pagdating." "Ayos pala kung ganun. Tara na dito sa taas. Tatawagan ko lang saglit si Mang Ambo. Naroon pa siya sa asyenda eh. Malamang papauwi na, kaya magbibilin ako. Naibili tayo ng kakanin sa nagtitinda roon sa loob mismo ng asyenda." "Okay, sige Magnus." Sagot pa ni Oliver. Tapos agad nang nagdial lang number si Magnus. Hindi sinasagot ni Mang Ambo ang cellphone niya, kaya si Tomby na lang ang kanyang tinawagan. "Tomby, pakisabi naman kay Mang Ambo na ibili ako ng kakanin dyan kay Isay. Iyong bibingka kung meron o suma na kamuting kahoy para may maipang merienda kami rito ni Oliver. Sabihan mong damihan na ha para mabigyan din namin sina Aling Maming." "Okay tol, ako na bahala rito." Sagot pa ni Tomby sa kabilang linya, tapos agad nang pinatay ang tawag. Noong makaakyat sa terrace si Oliver, ay saglit naman iyong iniwan ni Magnus dahil nagpainit siya ng tubig sa electric kettle na ilalagay niya sa pressure ng brewed coffee. "Kumusta naman ang pamamahinga mo kina Maris, Oliver?" Tanong pa ni Magnus sa binata pagkabalik niya sa may terrace. "Ayos naman. Pakaramdam ko ay naroon lang din ako sa bahay namin ni Lolo. Dahil presko, pawid ang bubungan, tapos may maliit na electric fan din. Kaya naman, nagiging sobrang lamig na rin sa madaling araw. Tsaka, masarap kausap si ng Mang Rudy at Aling Maming, mga mababait. Gaano na sila katagal na tagapagsilbi sa mansyon na ito?" "Hindi ko na alam eh. Siguro wala pa akong isip ay narito na sila. Dahil magmula noong magkaisip ako ay nakikita ko na sila rito eh." "So ibig sabihin, hindi ikaw ang orihinal na amo nila Maris?" Hindi. Si Lola Corazon ko ang orihinal nilang amo. Ako kasi ay sa Maynila naman ako lumaki. Bumabakasyon lang kami rito, 1 o 2 beses sa isang taon." "Papaanong sa'yo na ipamana ang mansyon at hasyenda?" "Actually, hindi rin sa akin ipinamana eh. Noong namatay kasi si Lola, ay nagpasya sila daddy na ibenta na lang ang mansyon na ito, pati na ang buong hasyenda. Lahat ng magkakapatid ay pumayag, maliban sa akin. Kasi mawawala na kami ng probinsya kapag naibenta na ito. Lahat ng alaala ng aming pamilya ay narito. Sayang naman kung basta na lang mawawala sa isang iglap. Noong panahong iyon kasi ay matindi ang pamamayagpag ng hasyenda na katabi lang din ng hasyenda namin. Lahi sila ng mga kudrawan, mataas na uri ng aswang. Kalibel nila ang mga danag o vampira. Kalaunan ay napag-alaman kong kasapi sila na isang malaking organisasyon ng mga aswang at napakarami nilang tauhan rito. Kaya naman hawak nila ang buong bayan na ito. Sinisimulan na rin nilang agawin ang hasyenda namin. Gusto nilang bilhin sa murang halaga. Takot naman lumaban ang mga kuya ko, pati ate ko. Si daddy naman ay hindi rin ganoon kalakas ang loob na kumalaban sa isang malaking sindikato ng mga aswang. Kaya sila nagpasya na ibenta na lang para wala ng gulo. Kaso hindi nga ako sumang-ayon. Kaya ang ginawa ko ay nag-resign ako sa trabaho ko bilang bank teller at ako ang nagpatakbo ng hasyendang ito. Dito ko na nalaman ang pinagbulan ng aming lahi
na may dugo pala kaming babaylan. At walang naging tagabantay sa panahon ni Daddy dahil ayaw niya. Si Lola ang nag-ingat ng medalyon na napunta sa akin. Iyon kasi ang kumukontrol sa mga gabay na elemental. Kaya iyon ang naging sandata ko para harapin ang mga aswang rito. Sabi naman ni Oliver, "Grabe, bilib ako sa iyo, Magnus. Mula sa pagiging bank teller, naging mandirigmang espiritual ka at sindikato ng mga aswang pa ang kinalaban mo." Oo, ganoon na nga. Hindi naman nagtagal ay natalo ko sila at napabagsak ko ang kanilang depensa. Nakubkub ko ang kanilang mansyon. Lahat ng gamit at ari-arian roon ay ibinenta ko sa subastahan. Tapos ang pera ay ipinamigay ko sa mga foundation, simbahan at mga tauhan ng kanilang hasyenda na mawawalan ng trabaho. Balak ko rin sana noong angkinin ang hasyenda nila. Pero napag-alaman kong hindi pala talaga iyon sa kanila, kundi pagmamayari ng 8 pamilya na pinagpapatay nila ang mga padre di pamilya para maagaw ang lupaing iyon. Kaya ang ginawa ko, ipinakalikal ko ang mga lumang dokumento para maibalik sa 8 pamilya ang kanilang lupain. Kaso ayaw na raw nila uli maging may-ari ng lupain na iyon dahil takot na muling maulit ang nangyari noong nakaraan. Kaya ibinenta na lang din nila sa akin. Binayaran ko naman sila sa tamang halaga based on the current market price. Kaya ngayon ay opisyal lang sa akin ang lupain na dating naging Hacienda Carlos. Wow, ang galing mo talaga, Magnus. Hindi ko alam kung kaya ko yung mga pinagdaanan mo. Kahit pa may gabay kaming anghel, yung sayo ay talagang diskarte, talino at kaunting tulong ng mga gabay ang gamit mo. Hindi naman yun ganun, Oliver. May mga tao rin naman na tumutulong sa akin na hindi ako iniwan sa ere. Kagaya ni Maris, Tombi, Pandoy, si Mang Ambo at si Father Jacinto. Sila talaga ang naging katuwang ko sa laban na iyon. Basta ako, Magnus, malinaw ang intensyon ko sa ngayon. Kaya nang nasabi ko na sa'yo, tutulungan kitang mabawi ang pamilya mo, pati na iyong mga gabay mo. Pagkatapos noon, babalik na ako sa aking normal na buhay. Hindi ako katulad mo na nasa dugo ang pagiging bayani. Basta kapag kailangan nyo ng tulong ko, ay sabihan nyo lang ako. Handa pa rin naman ako tumulong. Basta wag lang iyong panghabang buhay na misyon katulad ng ginagawa nyo. Oo, sige, Oliver, tatandaan ko yan. Sagot pa ni Magnus. Natigil ang kanilang pag-uusap noong marinig ang busina sa may gate. Kaya dali-daling bumaba si Magnus at pinagbuksan ng gate si Mang Ambo. Pagkaakyat ni Magnus ay dala na ang isang basket na may kakanin. Noong makaakyat na rin si Mang Ambo sa ikalawang palapag ay sabi ni Magnus, "Mang Ambo, pasuyo na rin pala. Hatiran mo na pang merienda si Maris. Ako na magtitimpla ng kape nating 3. Okay, sige, Magnus. Sagot pa ni Mang Ambo at naglagay ng mga kakanin sa malalim na mangko at inihatid sa bahay nila Maris. Samantala, sa bahagi naman nila Lino, matapos magdebosyon ni Lino ng madaling araw ay tinawag niya ang kanyang gabay para makausap. "Michael, narito ka ba?" "Oo, Lino. Bakit? Anong kailangan mo?" Gusto ko lang sanang malaman kung alam mo kung saan napunta yung ibang miyembro ng grupo na may gawa noong mga berserker." "Hindi, Lino." Ganun ba? Ayun lang ang tanong ko. Sige pala, magpapahinga na ako. Salamat sa pagsagot sa aking tawag. Wika pa ni Lino at humiga na sa kama na kanyang tinutulugan doon sa hotel. Noong magising ay pasado na iyon 10:00. Sinusulit niya kasi talaga ang oras ng pagpapahinga, lalo at wala naman silang madali ang lakad. Madilim at malamig rin ang silid na iyon, kaya makakatulog talaga ng mahimbing nang walang makakaistorbo. Bumangon na nga si Lino at dumiretso sa banyo. Agad na siyang naligo. Tulog pa rin naman noon ang mga kasama niya nang madaanan niya sa may sala. Matapos makaligo ay tila pumasok siya sa loob ng freezer. Noong salubungin siya ng lamig na nagmumula sa sala. Ay nako, feeling nasa North Pole naman ang mga ito. Palagi nakasagad ang aircon na.
Hinayaan na lang iyon ni Lino na ganoon. Basta nagtimpla na lang muna siya ng kape at doon tumambay sa terrace at muling isinara ang glass door para mapanatili pa rin ang lamig sa loob na parang temperatura ng refrigerator. Habang nagkakape siya ay naisipan niyang tawagan si Mang Adimir. Kaya kinuha niya ang cellphone sa kanyang bulsa. "Hello Mang Adimir, kumusta kayo? Nasaan kayo ngayon?" "Hello Lino, nandito lang sa bahay. Kasama ko rito ngayon si Tasyo. Kayo dyan, kumusta? May bago na bang destinasyon na pupuntahan?" "Wala pa Mang Adimir eh. Kaya pahinga muna siguro ng ilang araw." Sabi naman ni Tasyo kay Mang Adimir na narinig din naman ni Lino. "Mang Adimir, pakausap naman kay Lino." Di ito, speakerphone na lang natin." "Hello Lino, naririnig mo ba ako na malinaw?" "Oo Tasyo, bakit?" "Lino, nakausap ko si Magnus. Nakababa na sila galing sa Ibisan. Hindi ko alam kung anong problema nila. Pero ramdam kong may malaking problema sila eh. Hindi ko na lang din muna itinanong kung ano yun. Kasi malamang pagod pa sila masyado dahil kararating lang. Baka gusto mong pasyalan natin. Naisip ko rin na ilang buwan ng tahimik ang bayan ng Binunido, yung bayan nila Magnus. Hindi kaya naroon ng muli ang mga aswang na dating kalaban ni Magnus? Base kasi sa karanasan ko, nagiging mas tahimik ang lugar kapag may namumugad na aswang. Kasi iniiwasan lang magkaroon ng isyu o balita tungkol sa kanila para hindi sila hanapin sa lugar na iyon. Kaya ang ginagawa nila ay doon sila titira at sa ibang lugar naman mambibiktima. Sa bagay, may punto yung sinasabi mo Tasyo. Kaso wala kaming service papunta roon eh. Baka gusto mo sumama para madala natin yung owner type jeep ni uncle mo. Oo sige ba, lalakad tayo mamayang after lunch. Lino, ikaw na ang bahala sa panggasolina natin ha. Alam mo namang naghihingalo ang budget namin para sa sasakyan na iyon. Oo Tasyo, walang problema. Sige, pumunta ka rito bago magtanghalian para sabay-sabay na tayo magtanghalian bago tayo umalis. Okay, sige Lino, maliligo lang ako tapos pupunta na ako dyan agad. Sagot pa ni Tasyo. Sabi naman ni Lino, ikaw Mang Adimir, baka gusto mo mag-road trip. Nako Lino, hindi na. Kasama na si Tasyo eh. Kaya wala nang maiiwan rito kapag kinailangan ni Albert. Lalo at hindi naman sigurado kung makakauwi rin mamayang gabi. Tama po kayo Mang Adimir, mag-iimbestiga na rin kasi kami para malaman kung nasaan na ang huling batch ng mga nawawalang kabataan. Para maibalik na lahat sa kanilang mga magulang at makauwi na rin kami sa amin. Marami pa rin kaming pending na misyon doon eh. Inuuna lang namin ito dahil mahirap na kung mahuhuli tayo. Sayang ang buhay ng mga kabataang nawawala. Tama ka talaga Lino. Kaya maraming salamat at inuna mo kaming tulungan rito. So paano Mang Adimir? Patayin ko na ang tawag na ito dahil gigisingin ko pang mga kasama ko rito eh. Ang sarap pa ng tulog nila. Okay sige Lino, mag-iingat kayo sa lakad nyo ha. Opo Mang Adimir, salamat din po, bye. Sagot pa ni Lino at pinatay na ang tawag. Pagkapatay ni Lino ng tawag ay sa kanya binalik ang atensyon sa pagkakapi. Noong maubos ay saka siya pumasok sa loob ng unit. Ibinukas niya ng malaki ang glass door para lumabas ang lamig. Tapos pinatay niya na rin ang aircon. Mga tropang palaging gutom, gising na tayo. May lakad tayo ngayon. Sabi naman ni Tingting na kagigising lang. Saan naman Kuya Lino? Sa lugar nila Magnus. Dumating na raw sila Magnus eh. Galing sa misyon nila sa bundok ng Ibisan. Papasyalan lang natin. Tapos mula doon ay mag-iimbestiga na rin tayo upang mahanap na yung huling batch ng mga nawawalang kabataan. Paano tayo pupunta roon Kuya Lino? Wala namang masasakyan. Magpuportal ba tayo? Hindi Paano tayo makakapamasyal sa lugar kung magpuportal tayo? Gamitin na lang natin ang service nila Tasyo na owner type jeep. Kasama natin sa lakad si Tasyo. Ang aga naman. Anong maaga ang sinasabi mo? 11:00 na Magtatanghalian pa tayo bago umalis. Kaya sakto lang ang oras na ito para magsimula na kayong gumayak. Para pagkatapos magtanghalian ay alis na tayo agad.
makikitang bumabangon na rin sina Mancio at Kulas. Pareho ang mga iyon nakasandal sa sofa nang nakapikit. "Nagpainit na ako ng tubig, pwede na kayo magkape," sabi naman ni Mancio. "Ayoko magkape. Nakalimang kape yata ako sa buong magdamag dahil dun sa pinapanood naming series na Vampire Diaries ba yun? Ang ganda pala no? Tungkol sa mga vampira ang kwento. Sinisikmura tuloy ako ngayon. Maliligo na ako para kanin at nilagang baka na lang agad ang ipapasok ko sa sikmura ko para mawala ang hapdi nito." Wika pa ni Tasyo na kahit nakapikit pa kaunti ang mata, ay dahan-dahan nang naglalakad papunta sa banyo. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay handa na silang lahat at agad nang nagsibaba. Pagkarating nila sa may karinderya ay naroon na sa tapat na katayo si Tasyo. Naroon na rin ang owner-type jeep na kanilang sasakyan nakaparada sa gilid. "Tara na sa loob," wika pa ni Lino at agad na silang nagsipasok sa loob ng karinderya at nagsikain. Dahil pare-parehong ang mga nilalamig, kaya naman iyong nilagang ulo ng baboy ang kanilang iniulam o iyong mas kilala sa tawag na Jurassic. Bawat mangkok nila ay nilalagyan nila ng tigdalawang dinurog na sili, kaya talagang tanggal ang lamig sa kanilang mga sikmura. Matapos makakain ay saglit pa sila nagsitambay sa tapat ng karinderya habang kumakain din ng panghimagas na banana cue. Sabi ni Tingting, "Malayo ba mula rito yung lugar nila Magnus?" Sabi naman ni Tasyo, Oo. Dahil pampitong bayan pa iyon mula rito." Ilang oras naman ang biyahe papunta doon?" tanong naman ni Mancio. 4 na oras din mahigit. Depende sa lagay ng trapiko sa daan. Hindi naman yun masyadong traffic, basta't wag lang tayong papasok sa looban ng bayan." Di kailangan natin ng baon na tubig at pagkain pang merienda," sabi naman ni Lino. "Sige, bumili na muna kayo ng 5 liters na mineral water. Tapos mga chichirya at biskwit. Huwag na mga heavy na pagkain ha, dahil kapag nagutom tayo, di dumaan na lang tayo sa isang bayan at kumain ng totoo." "Okay, sige, kami na ni Mancio ang pupunta sa convenience store." Wika pa ni Tingting at inakbayan na si Mancio. Sabi naman ni Tasyo, "Uy, sasama na rin ako para makapamili ako ng gusto kong chichirya." Wika noon at agad nang sumunod sa dalawa. Matapos makapamili ay agad na nga silang umalis. Dumaan muna sila sa isang gasolinahan para makapag full tank ng gas. Naging masaya naman ang kanilang biyahe. Napuno iyon ng kwentuhan, tawanan at kaunting asaran. Kung sino sa kanila ang malakas humilig, mahilig sa kape at madaling magutom. At syempre, alam ng karamihan kung sino ang gutumin sa grupo. Makalipas ang 2 oras mahigit na biyahe ay sabi ni Kulas, "Lino, stop over muna tayo. Punong-puno na ang pantog ko Kailangan na magbawas ng tubig." Sabi naman ni Lino, "Oo, ako rin. Tasyo, hanap ka na ng malaking restaurant. Doon na tayo umihi at kumain na rin tayo. Mag-aalas 3 na Okay, sige Lino." Sagot ni Tasyo at naging abala na ang lahat sa pag-aabang kung may madadaan ng kainan. Hanggang sa may makita silang malapad na parking lot at may malaking kainan roon. Doon na nga huminto si Tasyo. Halos mag-unahan naman ang 4 sa pagpunta sa CR para magbawas ng tubig sa katawan. Sabi na lang ni Tasyo, "Yan kasi, ginagawang tubig ang soft drinks, di puno agad ang pantog." Matapos maiparada ng maayos ang sasakyan, ay sumunod na rin siya sa banyo para magbawas ng tubig, kahit pa hindi naman siya sobrang naiihi. Nauna na rin lumabas ang 4 at dumiretso sa kainan, pero sina Tingting at Mancio na ang nag-order ng pagkain dahil ayon pa kay Lino, basta't ang 2 iyon ang naging food committee, ay siguradong masarap ang makakain at solve sa dami. Hindi nga sila nagkamali dahil 5 inihaw na pusit ang order nila Tingting,
tapos liempo na 3 piraso pero pinachop na iyon ng bite size at 2 malalaking order ng papaitan. Ang isang malaking mangkok sa bawat order ay kakasya sa 2 tao, kaya kasyang-kasya na sa kanilang 5 ang 2 order noon. Naging masagana at pangmalakasan talaga ang kanilang kain. Maging ang mga crew ng kainan ay nagulat sa dami ng order nila. Matapos makakain ay muli na silang nagsisakay sa sasakyan at ipinagpatuloy ang biyahe. Muling lumipas ang mahigit 2 oras nilang biyahe. Nakita na nila ang arko sa bayan ni Magnus. Sabi ni Lino, "Mukhang tama ang teorya mo, Tasyo. Nararamdaman kong nasa bayan na ito ang mga hinahanap natin. May nararamdaman akong kakaiba pagpasok pa lang natin sa arko. Parang nag-iwan sila ng tanda o marka sa arko na mararamdaman ng mga may espiritual na pakiramdam." Saan natin sila hahanapin, Lino? Iyon ang hindi ko alam kung saan banda rito. Siguro magtanong na lang din tayo kay Magnus, baka may ideya siya. Okay, sige, tama ka. Sagot pa ni Tasyo at nagpatuloy na sa pagmamaneho. Sabi naman ni Lino, bakit hindi kaya natin siya tawagan, no? Para alam niyang paparating na tayo. Sige, saglit lang, tawagan ko na. Kinuha na ni Lino ang kanyang cellphone at idinayal. Hello Magnus, si Lino ito. Nandyan ka ba ngayon sa bahay niyo? Oo Lino, bakit? Kasi narito kami ngayon sa bayan niyo. Hinahanap namin iyong huling batch ng mga berserker. Hindi ko na sila maramdaman doon sa may Villalobos Kaya nagbabakasakali kaming narito. At mukhang tama kami ng hinala. Dahil pagkapasok pa lang namin sa arko ay naramdaman ko na agad na may mga malalakas na aswang ang narito. Pero mamaya na natin pag-usapan kapag magkaharap na tayo. Okay, sige Lino. Alam niyo na ba ang address ng bahay ko? Oo Magnus, pupunta na kami dyan. Okay, sige. Narito lang ako sa bahay. Abangan ko na kayo sa may gate. Wika pa ni Magnus. Okay, sige Magnus, salamat. Sagot naman ni Lino at pinatay na ang tawag. Makalipas ang mahigit 15 minutong biyahe ay nakarating na nga sila. Nakabukas na ng malaki ang gate pagtapat nila roon. Kaya agad na ring ipinasok ni Tasyo ang sasakyan. Pagkababa nila Lino ay nakita nilang paparating na rin si Maris na nagmamadali sa paglalakad. Pagkalapit ni Magnus ay niyakap ito ni Lino. Pero nagulat si Lino noong biglang umiyak si Magnus. Tapos kumalas ng yakap at naglakad papunta sa unahan kaunti. Pagkalapit ni Maris ay niyakap rin iyon ni Lino sabay sabing, "Anong nangyari sa inyo Maris? Bakit sobrang bigat ng kalooban ni Magnus?" Sabi naman ni Maris, "Mahabang kwento Lino, sa taas na lang natin pag-usapan. Siya nga pala, ito si Oliver, isa rin siyang tagabantay." "Ha? Katulad ni Magnus?" "Hindi, nagmula ang lahi nila sa mga sugo ng anghel. Iba ang tungkulin niya bilang tagabantay. Hindi naman kasi siya tagabantay ng mga elemento ng kalikasan. Tagabantay siya ng seguridad ng isang inang babaylan kapag nakompromiso si Magnus." Sabi naman ni Lino, "Mukhang marami na akong hindi alam Nice meeting you Oliver." Wika pa ni Lino at agad nakipagkamay sa binata. Sabi naman ni Maris, "Oliver, siya si Lino, iyong babaylan na taga Mindanao na sinasabi ko sa iyo." "Ikinagagalak kita makilala Lino." "Ako rin Oliver." Tapos sabi ni Lino kay Maris, "Maris, siguro dalhin mo na lang muna ang lahat sa itaas. Mag-uusap lang kami saglit ni Magnus dito. Ikwento mo na rin siguro ng pahapyaw kinakulas ang dapat nilang malaman." "Okay, sige Lino." Lumapit si Lino kay Magnus na naroon sa may puno ng mangga nakatalikod dahil ayaw ipakita ang kanyang pagluha. "Magnus, anong nangyari? Nasaan ang mga kasama niyo rito? Bakit wala akong nakikitang iba maliban kay Maris at kay Oliver?" Suminghot-singhot muna si Magnus saka nagpunas ng luha. Tapos sumarap na kay Lino. "Lino, patay na ang 2 naming kasama rito sa bahay. Yung batang Lino din ang pangalan, tsaka si Alona. Ang kuya naman noong si Lino na si Efraim ay nasa Ibisan, sinamahan si Rika.
dahil si Rica na ngayon ang magiging bagong inang babaylan. Tapos si Althea ay dinukot ni Isabel, ang asawa ni Apong Abraham. Si Althea ang sadya ni Isabel, kaso humarang ang dalawa para protektahan si Althea. Kaya pinatay sila ni Isabel. Ganun ba? Paano natin mababawi si Althea? May hinihingi na 4 na bagay si Isabel. Ibibigay ko yun sa kanya kapalit ni Althea. Saan nyo sila kikitain? Sa kabilang dimensyon. Di sige, sasamahan ko kayo. Naku Lino, wag na. Alam ko marami ka ring misyon na kailangan asikasuhin. Maliban roon, sapat naman ang kakayahan ni Oliver para matulungan kami ni Maris sa paglalakbay. May mga gabay siyang anghel sa loob niya na lumalabas kapag kinakailangan na. Tsaka, naubos na nga ang oras mo rito sa paglutas sa kaso ng mga berserker. Kaya sapat na iyon. Tapusin mo na lang muna ang tungkol sa mga berserker at paplanuhin ko na lang ng mabuti ang tungkol sa pagbawi kay Althea. Okay sige, sabi mo Pero kapag sa tingin mo ay tagilid kayo sa inyong pupuntahan, sabihan mo lang ako at sasama ako. Oo Lino, salamat. Sige tara na sa itaas. Nakakaya kinakulas. Nag-breakdown ako bigla kanina noong makita kita. Alam ko kasing isa ka sa tao makakaintindi ng sitwasyon ko kapag mahal sa buhay ang kinuha ng mga kalaban. Oo Magnus, tama ka talaga dyan. Alam mo bang buong pamilya ko rin ang kinuha ng Black Triangle? Dinala nila sa Vilictican City. As in buong pamilya ha. Si nanay, tatay, si Mariposa, si Gabriel, pati na ang mga ampon ko na dalaga sa bahay kasamang kinuha. Pahirapan pa nga ang pagpasok sa Vilictican City dahil naging mga zombie na lahat ng tao sa syudad na iyon. Halos mawalan na rin ako ng pag-asa pero hindi ako sumuko. Nabawi ko naman sila nang walang nasasawi kahit isa. Kaya ikaw, huwag ka masyadong mag-alala. Focus mo ang pag-iisip mo sa pagpaplano para walang maging kulang sa pagpunta mo sa bawat misyon. Mahalaga ang preparasyon bago sumugod sa misyon. Oo Lino, tatandaan ko yan. Sige, tara na sa itaas. Uwi ka pa ni Magnus at nauna na sa paglalakad papaakyat. Napuno ng kamustahan at kwentuhan ang kanilang pagkikita-kita. Nagpaluto na rin si Magnus kay Aling Maming ng masarap na tinolang manok para maging ulam ng lahat sa hapunan. Matapos ang kainan ay sabi ni Lino, "Tara, simulan na natin ang pagpaplano Magnus. May alam ka bang mga kuta rito ng mga aswang sa lugar nyo?" Oo Lino, meron. Pero nakubkub ko na ang mga iyon isa-isa. Maging ang mga mansyon ng kudrawan rito ay naagaw ko na rin. Mga warehouse, may alam ka bang pagmamayari nila? Sandali iisipin ko muna. 3 sa mga warehouse nila ang sinalakay ko noon. Pero hindi ko alam kung binalikan nila iyon. Matagal nang wala sa bayan na ito ang mag-asawang kudrawan na sila Don Roman Carlos at Doña Socorro. Pero Magnus, hindi pwede magkamali ang pakiramdam ko. Narito sila ngayon sa bayan nyo. Di sige pala, pasyalan natin ang 3 warehouse na pagmamayari nila. 2 ang malapit sa pier, tapos may isang nasa may bandang liblib. Sige Magnus, samahan mo kami. Unahin muna natin iyong 2 nasa may pier. Ipahuli na lang natin ang nasa may liblib na lugar. Ang plano ngayon ay lipulin lahat ng aswang na makikita natin. Tauhan man sila ng mga kudrawan o hindi. Sabi naman ni Magnus, Lino, pwede bang mag-albor ng isang kudrawan? Sa pagkakaalam ko kasi, ang mga pinagkakatiwalaang tauhan lang ng mga Death Council ang nakakaalam kung nasaan merong portal papunta sa kabilang dimensyon. May isa kaming alam, sa Zambales pa iyon. Aksidente lang din ang pagkadiskubre namin doon Masyadong malayo yun rito. Kaya gusto ko sanang mag-iwan ng isang kudrawan na maaari kong i-torture para mapakanta kung saan pa merong portal papunta sa kabilang dimensyon. Sige Magnus, walang problema. Mag-iiwan tayo ng isa. Di sige tara na, umalis na tayo. Uwi ka pa ni Lino. Sabi naman ni Tingting, Kuya Lino naman 8:00 pa lang Masyado pang maaga para maglunsad ka ng gera laban sa mga aswang sa isang masigla at mataong bayan. Tsaka, hindi pa kami natutunawan ni Bay Mancio.
Mamaya na tayo umalis, mga alas 10. Para kahit papaano ay kaunti na lang ang tao sa labas ng kanilang mga bahay. Sabi naman ni Magnus. Oo Lino, may punto si Tingting. Matao ang bayan na ito, lalo na sa pier. Dahil maraming nagde-date roon kapag gabi. E di sige, magsipahinga na lang muna tayo at mamaya na nga tayo umalis. Pagsang-ayon naman ni Lino at doon na muna naupo sa may terrace ng mansyon. Sumapit ang alas 10 ng gabi. Nakahanda na ang lahat. Sabi ni Maris, Lino, hindi na kami sasama ni Oliver. Mukhang masyado nang marami kung pati kami kasama pa. Sabi naman ni Lino, Oo Maris, kaya na namin ito. Sabi naman ni Magnus, Yung sasakyan ko na lang ang gamitin natin. Masyadong open ang dala niyong owner type jeep eh. Tsaka masyadong pansinin. Masikip rin tayo doon. Sige ba? Pagsang-ayon pa ni Lino at nagsisakay na sila sa Pajero ni Magnus. Una na nga nila pinuntahan ang isang warehouse sa may dulong bahagi ng pier. Nasa loob lang sila ng sasakyan nakamasid habang hawak ni Magnus ang telescope. Anong balita dyan Magnus? Tanong pa ni Lino. Sabi naman ni Magnus, Wala pang kakaiba eh. May dalawang pares na nagdi-date sa di kalayuan. Madilim rin ang loob ng compound ng warehouse. Oh, baka gusto niyong kayo naman ang mag-abang. Nangangalay na ako eh. Wika pa ni Magnus at ibinigay na sa likuran ang telescope. Si Kulas naman ang tumanggap noon at itinutok ang telescope sa direksyon ng warehouse. Sabi ni Kulas, Parang may mangyayaring hindi maganda ah. Sabi naman ni Lino, Bakit? Ano na ang nakikita mo dyan? May isang aswang na nasa may bubungan ng warehouse. May sinisenyas siya sa isang kasama niya na mukhang nasa baba. Sabi naman ni Magnus, Anong estilo ang gagawin natin dito Lino? E di susugod tayo ng diretsyo. Malamang kaunti lang sila dyan at hindi rin nila inaasahan na may sasalakay sa kanila. Pagkapasok natin ng gate ng warehouse ay magtuloy ka na agad Kulas sa pinakaloob. Siguraduhin mong hindi makakatawag sa pinuno nila ang mga nariyan sa loob. Kung wala dyan ang pinuno nila, kayo naman Tingting at Mansyo ang mauuna. Magpapanggap kayo mga lasing na biglang nakapasok sa bukas na gate. Magnus, pahingin ng konting alkohol. Lagyan nyo ang mga damit nyo para pwedeng isipin na amoy alak yan. Sasama na rin ako sa pagpasok sa loob. Kunyari, kasama ako na hindi lasing. Ikaw Magnus ang kumilala kung sino sa mga iyon ang kudrawan ha na sinasabi mo. Okay Lino, copy. Sagot naman ni Magnus at muli na nag-focus si Kulas sa pagtitig sa telescope sa direksyon ng gate ng warehouse. Hala, ayun na. May 4 na lalaki lumabas ng gate ng warehouse. Kinakaladkad na nila ang dalawang pares ng magjowa na nagdi-date. Sabi naman ni Lino, ano pang hinihintay natin? Tara na. Mauna na kayong dalawa. Tasyo, look out ka dito sa sasakyan ha. Baka may tumakas. Banggain mo na. Agad na ngang bumaba ang lahat ng sasakyan. Nag-akbayan naman sina Tingting at Mansyo na nagkunyaring mga lasing. Pagkarating sa may malaking gate ay pumasok ang dalawa. Naabutan nilang nagpupumiglas ang 4 na dinukot ng mga aswang. Sabi naman ni Mansyo sa may baba ng kanyang zipper, Ano ba paring Tingting? Nagmamadali kang umuwi. Naiihi na nga ako eh. Hindi pa ba tayo naliligaw? Kanina pa tayo naglalakad eh. Paanong narito tayo sa pier? Maliligo ba tayo sa dagat? Wika nito na kunyaring lasing at gumigewang. Sabi naman ni Tingting, Boy Mansyo naman eh. Ikaw nga itong sinusundan ko. Sabi mo, alam mo ang daan papawi sa barracks natin. Ah? Sinabi ko ba yun? Noong una, alam ko pa. Pero noong katagalan, hindi ko na alam eh. Hindi ko lang nasabi sa iyo agad. Wika pa ni Mansyo na iwinawasiwas pa sa gate ang pag-spray ng ihi niya. Sabi naman nung isang aswang na pangkaraniwan, Hoy! Ano ginagawa niyo rito? Sabi naman ni Mansyo, Lasing ka pa rin oh. Hindi mo nakikita na umiihi ako. Gusto mo, ihian ko yung pagbumukha mo eh. Hindi ako nakipagbiruan sa inyo. Lumabas na kayo.
Ang sama naman ang ugali mo. Gusto mo bang maputukan ako ng pantog? Patapusin mo muna ako rito, no? Wika pa ni Mancio na panay pa rin ang pagwasiwas na tila nagdidilig ng kanyang ihi sa malapad na bahagi ng sahig. Sabi naman ni Tingting, "Uy, mukhang may party sila rito by Mancio. Madami sila, oh. Miss, pwede makipagkilala?" Wika pa ni Tingting habang dahan-dahang lumalapit. Kahit pa nakikita niyang mahigpit ang hawak ng mga aswang sa liig noong apat na magsing irog. "Umalis na kayo kung ayaw niyong samain sa amin." Matapang na wika noong isang aswang. Si Tingting naman ay patuloy pa rin sa paglapit na pagyewang-gewang. Nang biglang pumasok sa gate sina Lino at Magnus. "Uy, kayong dalawa, nandito lang pala kayo. Kanina pa kayo pinapasundo ni boss. Bigla kayong nawala at hindi na kayo nakabalik sa barracks." Wika pa ni Lino na nagkukunyari din na hinahanap ang mga kasama nito. Dahil sa pagpasok ni Lino at Magnus sa gate, ay nawala ang atensyon ng mga aswang kay Tingting at napunta na roon sa dalawa. Kaya mabilis sinaksak ni Tingting sa gilid ng leeg ang isang aswang. Sabay hila niya sa dalagang hawak noon at inilagay sa kanyang likuran. Nagkagulo naman ang mga aswang at agad sumugod kina Magnus at Lino ang tatlo. Mula naman sa itaas ay tumalon ang isang aswang na naka-lookout roon. Pero bago pa siya makasayad sa lupa ay bumalandra naman siya ng malakas sa pader dahil sa tigal pong ibinato ni Kulas na walang nakapansin sa pag-angat. Gawa ng gumamit ito ng ipo-ipong maliliit para marahan lang din ang pag-angat sa lupa at makapasok sa compound mula sa tagiliran. Nagulat ang natirang tatlong mga aswang noong makitang bigla na lang humampas ng malakas sa dingding ng pader ang aswang na namumuno sa kanila. Naghihingalo na iyon dahil basag na ang ulo, gawa ng malakas na tigal po ni Kulas. Kaya agad na silang sumalakay kina Lino, Magnus at Mancio. "Naloko tayo! Hindi sila mga lasing! Mga manunugi sila!" Sigaw ng isang aswang na agad sumalakay. Agad naman inactivate ni Magnus ang kanyang magnetic gloves at nakipagpalitan ng suntok sa kalaban. Pero sinigurado niyang hindi siya matatamaan dahil nakalabas ang matatalim na kuko ng mga iyon. Si Lino naman ay tila naglalaro lang na iniilag-ilagan ang mga atake noong kanyang kaharap. Galit na umangil ang aswang na kaharap ni Lino. Malakas ang angil noon na tila tinatakot siya nito. Tapos tumalon ng mataas na papabagsak kay Lino. Nag-sidestep naman si Lino at nagpalabas ng espadang kidlat. Saka mabilisang iwinasiwas sa gitna noong lalaki. At sa sobrang bilis ay hindi na yun halos napansin pa ng lalaki. At nagulat na lang noong nawalan na siya ng pakiramdam sa kanyang katawan na nahati na pala sa dalawa. Bumagsak sa lupa ang katawan ng aswang na wala ng buhay. Si Magnus naman ay binomba ng todo ang katawan noong aswang na kanyang kaharap. Samantala si Mancio ay hawak ang isang aswang sa buho sa may likuran ng ulo habang idinidiin sa lupa na basa ng kanyang ihi habang sinusuntok ang likod noong aswang. Noong magsawa ay binunot niya sa likuran ang isang punyal at sinaksak ang buto sa may balakang noong aswang at binunot din agad. Saka naman niya isinaksak sa kaliwang bahagi ng likuran na tumagos hanggang sa puso na siyang ikinamatay ng aswang. Patay na ang lahat ng aswang na nasa labas. Hinihintay na lang nila si Kulas na lumabas mula sa loob ng gusali para iyong mailalabas niyang aswang ang i-interviewin nila at tatanungin kung nasaan ang iba pang mga aswang. Pero nagtaka sila noong lumabas si Kulas mula sa loob ng gusali na walang dala. Sabi ni Lino, "Nasaan na ba'y Kulas?" "Wala nang tao sa loob o kahit aswang. Yang 5 lang pala ang narito." Sabi naman ni Lino, "Ipinatay na namin lahat. Pinatay mo rin yung galing sa itaas ng bubong Sabi naman ni Tingting, "Para naman kasi mga excited tayo pumatay ng aswang. Nakalimutan tuloy natin magtira."
Sabi naman ni Lino, hayaan nyo na, baka naman marami pa doon sa ibang mga warehouse. Nilapitan ni Lino isa-isa ang mga napatay nilang aswang at hinawakan saka pinagliyab para walang ebidensya at wala ng katawan na kailangan pang ilibing dahil magiging abo na rin naman ang mga iyon. Noong matapos ay sabi ni Lino, tara na, doon na tayo sa sunod na warehouse. Tumango naman ang lahat at naglakad na sila papabalik sa sasakyan. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayo muli sa part 198. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.